A blessed day po sa ating lahat, mga ka-truth seeker. Welcome to the program Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Error number 1, religion saves, part 5 na po tayo. Reason why religion saves is error. Na-discuss na po natin yung reasons why religion saves is error from number 1 to number 11. Continuation po tayo. Number 12, why religion saves is error. Why? Because God's work saves, not religion. Unang dapat po nating maunawaan, mga ka-truth seeker, na wala sa kamay ng tao ang ikaliligtas niya, nasa makapangyarihang Diyos ang ikaliligtas ng tao. Napakaliwanag po sa Matthew 19:24. At muling sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus sa mga disipulo niya, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, mga ka-truth seeker, kaysa sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Meaning, walang tao na may kakayahan sa kanyang sarili na iligtas ang kaluluwa niya sa kasalanan at sa galit ng Diyos. O walang kakayahang makamit ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Matthew 19:25. Sino nga kaya ang makaliligtas? Sabi ng mga disipulo, nagbulungan sila. Meaning, kung ang binatang mayaman na ito na nagsasabi na nasunod na niya ang 10 kautusan, ay hindi pa rin maliligtas. So walang sino mang maliligtas, sabi ng mga disipulo. Sumagot si Jesus sa Matthew 19:26. Hindi mangyayari ito sa mga tao o napaka-imposible sa tao na siya ay maligtas. Datapat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay pwedeng mangyari at makapangyarihan ng Diyos na magligtas. Meaning, kung ang kakayahan, abilidad ng tao ang kanyang pangahawakan, napaka-imposible na siya ay maligtas o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung ang kakayahan, abilidad at kapangyarihan ng Diyos ang pag-uusapan, walang imposible sa Diyos na mailigtas ang makasalanan, mga kapatid. Pangalawang dapat nating maunawaan na sa mabuting gawa ng Diyos nag-ugat ang kaligtasan natin, hindi sa atin at lalong hindi sa reliyon, mga ka-truth seeker. Philippians 1:6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang Diyos, ano pinupunto diyan? Na ang Diyos na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, o ang Diyos mismo ang nagpasimula, nag-initiate, sa Kanya mismo nag-uugat ang mabuting gawa ng pagkaligtas nating mga makasalanan. Pangatlong dapat nating maunawaan, mga ka-truth seeker, na kahit na nga ang faith natin ay mabuting gawa ng Diyos, hindi natin mabuting gawa o kilos. John 6:26, sinagot ni Jesus ang mga sumusunod sa Kanya. Sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong mga nakitang mga tanda, kundi dahil kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo ay nabusog, kaya kayo sumusunod sa akin. John 6:27, sabi ni Jesus, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing binibigay ko sa inyo pagkatapos kong magturo, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, kaya kayo sumusunod sa akin. John 6:28, sabi ng mga sumusunod kay Jesus, ano ang kinakailangan naming mabuting gawa na dapat gawin upang aming magawa ang mga mabuting gawa ng Diyos? John 6:29, sumagot si Jesus sa kanila, ito ang mabuting gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. Meaning, kapag ang makasalanan pala ay nanampalataya kay Jesus ng Biblia, sa Jesus na isinugo, ang pananampalataya pala natin na ito ay hindi natin mabuting gawa, ito pala ay mabuting gawa ng Diyos at makapangyarihang kilos ng Diyos sa loob natin. Actually, sa usapin ng kaligtasan, ang lahat ay work of God from beginning to end. Wala tayong participation, contribution, o anumang bahagi, parte sa ikaliligtas natin, mga ka-truth seeker. Number 13 reason why religion saves is error. Because religion is this. Although the Bible mentions religion, it does not teach that religion can save sinners. Ang Greek word na traskia po ay
isinalin na reliyon sa King James Version sa 5 talata. Ito ay ang Acts 26:5, Galatians 1:13, Galatians 1:14, James 1:26, and James 1:27. Sa Acts 1:26 verse 5 ay kinuwento ni Pablo na siya ay nabuhay na isang Pariseo sa sekta ng kanyang reliyong Hudyo. At sa Galatians 1:13 ay tinawag niya itong reliyon ng mga Hudyo, kung saan ito ang isinapumuhay niya sa ilalim ng reliyong ito. Ay inusig niya ng malabis ang mga Kristiyano at nilipol ang iglesia ng Diyos sa pag-aakalang ang reliyon niya ay totoo, tama at makagagabay sa kanyang ikaliligtas. But at the end of the day, naliwanagan si Pablo na persona. Si Jesus lang ang makapagliligtas sa kanya. Consistent ang testimony at aral ni Pablo na bagamat binanggit niya ang reliyon, hindi kailanman iniugnay ni Pablo ang reliyon para siya ay maligtas. Sa kabaligtaran, pinatotohanan ni Pablo na siya ay naligtas dahil kay Jesus na truth, hindi dahil sa reliyon. Galatians 1:13, napakaliwanag po. Sabi niya, sapagkat inyong nabalitaan, mga taga-Galatia, ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Galatians 1:15, ngunit nang minagaling ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Meaning, hindi pa ipinapanganak si Pablo, ay binukod at tinawag na siya ng Diyos para siya ay maligtas. Galatians 1:16 na inihayag ang kanyang anak, ang truth si Jesus sa akin at maihayag ng Ama kay Pablo ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas ni Pablo. Relevance challenge po sa atin mga ka-truth seeker. God's work saves, not our good work. And even religion will never save us. Ang mga ni-regenerate na ng Diyos o iniligtas na ng Diyos ay kusa o naturalesang gagawa progressively ng ukol sa Diyos at para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Napakaliwanag po sa Philippians 2:12 ESV translation. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, sabi ni Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi niya sinabing, work out for your salvation. Magtrabaho kayo, gumawa kayo ng mabuti para maligtas. Hindi yun yung pinupunto ni Pablo. Ang pinupunto ni Pablo, yamang kayo ay ligtas na, sumagana ang good work sa inyo. At Philippians 2:13. At ang good work na ginagawa niyo sa Panginoon, ang paglilingkod na ginagawa niyo sa Panginoon, it is God Himself who is at work in you to help you desire it as well as do it. Kaya kayo naglilingkod sa Panginoon, nagkakaroon ng panahon sa Diyos, kaya kayo umiibig sa Diyos, kaya kayo lumalapit sa Diyos. It is because gumagawa at kumikilos ang Diyos sa loob ninyo. Hindi yan dahil sa good work nyo. Hindi dahil yan sa desire ninyo. It is because God is giving you the passion and the desire to work for God and to serve God and to do good work and godly work. Summary statement po ng ating pinag-aralan, the Bible never teaches that religion saves. Good day and God bless po sa ating lahat. To unlearn error and spread the truth, you may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Papost na lang po namin sa baba ang detalye. Good day and God bless po.